Kung paliwanagan lang ho ng mga issue ang pag-uusapan natin, meron pa bang lilinaw sa mga paliwanag ni Senador Rodante Marcoleta, mga kaibigan, ano? Kaya nga gustong-gusto ko sana na siya po uli ang magiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil tiyak, mga kaibigan, na iisa lamang ang tinutumbok niyan, hindi yung katulad ngayon na babalik na naman po kay Senador Ping Lacson yung chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon pa lamang, hindi pa siya formal na nanunumbalik, pero siguradong siya na ulit ang magiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung sino-sino na ho at kung ano-anong pandadivert, pagtatakip ang nais ho na gawin ng naturang komite sa ilalim po ni Lacson, mga kaibigan. No? At sa paliwanag ho ni Senador Rodante Marcoleta, 5 ho yung nakikita niyang dahilan na ginagawa ho ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee para po naman mapagtakpan at maisalba yun hong tunay na nasa likod ng kontrobersiya dyan po naman sa flood control projects, mga kaibigan. 5 yung binanggit ni Senador Marcoleta na pinufloat ngayon ng mga politiko, mga kaibigan, na gustong isalba at hindi pa nagutin yung utak ho, mastermind ng naturang kontrobersiya. Pinufloat umano ang isang grand design para po i-shield, pagtakpan, isalba ang mastermind na naturang kontrobersiya. Una, yun pong sinabi niyang scapegoat strategy. Ang nais daw po ng scapegoat strategy na yan na pinalulutang ho ng mga nasa likod nito ay idiin itong si dating Congressman Saldico, dati pong chairman ng House Appropriations Committee, at matuon lamang sa kanya ang atensyon. Siyempre, pag natuon ang atensyon sa kanya, na sa kanya na lahat po ang sisi, siya yung direksyon ng investigasyon, masasalba na yung mga kasapakat niya. Siyempre, itong si Saldico, meron pang boss ito Hindi naman siya makakapagdesisyon na siya lang. Dapat may boss ho ito. At yung boss niya, yung tinutumbok ni Senador Marcoleta, mga kaibigan, na nais niyang panagutin. Nabasa daw nitong si Senador Marcoleta, mga kaibigan, ang affidavit na isinumite dyan po sa ICI ng isang kilala at malaking tao. Kilala niyo siguro sino yung kilala at malaking tao. Doon sa affidavit ng taong ito, ayon kay Senador Marcoleta, ay nilaglag niya si Saldico, mga kaibigan. Siyempre, ang sabi daw niya, ang paliwanag daw po ng taong ito, maaring siya ang pinakamataas. Diyan sa tanggapan na yan, o ahensya na yan ng pamahalaan. Pero wala daw siyang kinalaman sa desisyon ng kanyang mga committee chairman. Katulad po nitong si Saldico na siya yung dating chairman ng House Appropriations Committee. Ayan. Affidavit ho niya yan na isinumite sa ICI at doon nga nilaglag na niya. Nilaglag na niya itong si Saldico. Mga kaibigan, ang linaw ng magaling sumilip. Itong si Senador Marcoleta, abogado man naman na magaling kasi, mga kaibigan, Kapeho tayo. Ang pangalawa ho na nakikita niya na pinofloat ng mga grupong ito, yung undermining the whistleblower. Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, idinidiin at sinisiraan po nila. Partikular na taong tinukoy dito ni Senador Marcoleta ay itong si Marines Retired Sergeant Gutesa, kung saan sa kanyang testimonya dyan sa Senado,
noong chairman pa ng Senate Blue Ribbon Committee, itong Senador Rodante Marcoleta, siya lamang po yung katangi-tangi na witness na siyang direktang nagkonekta kay Saldico at si dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan nagde-deliver siya po ng sako-sako mali-malitang mga pera sa kanilang mga tahanan, mga kaibigan. Ano yung ginagawang pag-undermine sa kanya ngayon? Ayan o, sinisilip ho nila mga kaibigan, particular na itong si Senador Lacson. Sinisilip nila na peke ang pirma ng nagnotaryo sa kanyang affidavit. Itong si Gutesa, mga kaibigan. Ang tanong ho ng marami, sinisilip nyo na peke yung nagnotaryo, yung pirma ng nagnotaryo sa kanyang abogado, yun ang iniimbestigahan ninyo, doon nakatuon ang atensyon nyo ngayon, pero yung mastermind ng lahat ng kontrobersyang ito nagnakaw ng bilyong-bilyong pera ng taong bayan, tila baga inililigtas ninyo, mga kaibigan. Ipinaliwanag po si Senador Marcoleta na maaring hindi tunay na pirma ng abogado ang ipinanotaryo ni Gutesa, pero tiyak naman na may tao yung abogadong yon na gumawa ng pagpirma. Sino ho bang nakaranas sa inyo ng magpanotaryo sa mga gilid-gilid ng mga city hall, particularly dyan sa Quezon City? Nakaranasan ko na ho yan eh. Hindi naman talaga yung tunay na abogado doon ang humaharap sa iyo eh. Kundi may tauhan lamang siya na ini-stamp niya yung ipanonotarize mo at hindi yung tunay na abogado na nandun ang pumipirma. Yun ho ang nangyari kay Gutesa, mga kaibigan. At ang isa pa na bahagi ng pag-float ng grand design to seal the mastermind, ito daw pong paggamit ng napakaraming account sa social media. Natuklasan ho si Senador Marcoleta na yung 5 pages, mga Vietnamese at mga Arabic accounts pa lamang ito. Ito yung mga trolls na gustong siraan itong si Sergeant Gutesa, siraan itong si dating Congressman Mike Defensor, at siraan si Senador Rodante Marcoleta. Kapag ka nagtagumpay ho sila dito, mga kaibigan, siyempre magbabalik ho yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa November 14, akala ho nila, nasiraan na nila ng gusto itong si Gutesa. Dahil ang pondo raw po, mga kaibigan, doon sa page, 5 pages na ito, dyan sa social media, ang target pala niyan ay makakalap ho sila ng 1 million followers, supporters, mga kaibigan. Kaya tuloy-tuloy ang pagbanat ho nila kay Marcoleta, kay Gutesa, maging kay Defensor. Pinupunduhan daw nila ito, mga kaibigan. Ito yung mga trolls nila para siraan tong nabanggit na mga personalidad, mga kababayan. Ang ginamit daw ho nila dito na parang logo ng kanilang pages para magmukhang totoo ay yung Kabayan Patrol. At yung iba pang mga pages na ito na binanggit ni Senador Marcoleta na ginagamit nila para po sila isiraan, bukod sa Kabayan Patrol, meron ding page sa Dapat Alam Mo, meron pang isa na Balita on the Go, at yung isa ay Chips, as in CHIPS, Chips of Staff, mga kaibigan. Binubus nila ito, pinupunduhan nila ito, binubus nila ito, mga pages na ito, para sila'y siraan. Dahil ang target po nila ay makakalap po ng 1 milyong followers, mga kaibigan, para dumami sila. I-discredit si Gutesa on time sa pag-invite sa kanya sa Blue Ribbon Committee sa November 14. At yung pangatlo, na grand design na binanggit nitong si Senador Marcoleta, mga kaibigan, ay yung gagawing sealed ng mga mastermind ang Senate Blue Ribbon Committee. So, ibig sabihin ho, yung tunay na pakay ho ng Senate Blue Ribbon Committee
natukuyin kung sino yung mastermind, malaking isda at hindi yung mga maliliit na isda lamang, wala na nawala na. Nag-shift na Nag-shift na yung tunay na tutunguhin misyon nitong Senate Blue Ribbon Committee. Siyempre, kung sino yung chairman niyan, yun ang masusunod. Itong si Senador Marcoleta gusto niya tukuyin yung mastermind at yung malaking isda talaga. Pero ngayong si Senador Panfilo Lacson, mga kaibigan, mukhang mali ang tinutungo nito. Dahil imbes na panagutin yung mga mastermind, gagawing shield ng mga mastermind itong Senate Blue Ribbon Committee. Mga kaibigan, at yung pang-apat na tinukoy ni Senador Marcoleta, ito yung shifting narratives, mga kaibigan. Nag-iiba-ibaan niya ang naratibo o yung pattern sa pamamagitan po ng pag-discredit o pagsira sa mga witnesses tulad po nitong si Technical Sergeant o Retired Sergeant Gutesa, mga kaibigan. At yung panghuli na puntos na binanggit ni Senador Marcoleta ay yun po namang diversion and deflection. Ibig sabihin nun ito ay isinisisi sa nakalipas na administrasyon, iligaw ang issue at isisi sa nakarang administrasyon sa dating Pangulong Duterte ang kasalanan, mga kaibigan. Yun po yung diversion at deflection na nakikita nitong si Senador Rodante Marcoleta. Ang sabi niya, paano mo i-connect itong mga kontrobersyang ito dun sa nakalipas na administrasyon? Hindi naman sila ang nasa leadership noon Nangyari itong panahon ni Marcos, 2022 and 2025. Kaya inililigaw daw nila yung tunay na issue at imbes na mapanagot yung mga kasalukuyang nasa matataas na posisyon ng pamahalaan ngayon, diversion at deflection ang ginagawa nila at nais nilang panagutin. Gusto nilang i-connect yung mga kontrobersyang ito sa nakalipas na administrasyon ni dating Rodrigo Duterte. At alam nyo, galit na galit, mga kaibigan, itong si Senador Marcoleta dahil po sa may pinalulutang na naman itong si Senador Lacson na pinakukunan daw niya yung CCTV footage kung saan nagpunta itong si Gutesa dyan sa Senado bago siya sumalang at banggitin yung kanyang testimonya doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Mga ilang linggo na ang nakalilipas. Ang sabi nitong si Senador Marcoleta, ang tawag dito? Sabi niya, anong karapatan mo? Anong otoridad mo, Lacson? Napasilip mo ang kilos ng kapwa mo, senador. Anong purpose mo? Anong karapatan mo? Anong kapangyarihan meron ka? Napasilip mo, pakunan mo yung CCTV footage ng tanggapan ng sarili mong o ng kapwa mo, senador. Bakit? Mas makapangyarihan ka ba doon sa kapwa mo, senador? Pareho lang naman kayong senador Yun ang ikinagagalit ni Senador Marcoleta, mga kaibigan. Tama naman siya. Gustuhin kaya ni Lacson kung ipakuha mismo ni Senador Marcoleta yung footage galing doon sa tanggapan nitong si Lacson? Bakit yun ang mga sinisilip ni Senador Lacson? Hindi yung tunay na argumento, mga kaibigan, na itong mga nagnakaw ng pondo ng bayan, sila dapat ang iniimbestigahan, hindi kung sino-sino. Hindi kung ano-anong issue, pirma ng notaryo. CCTV footage ng kapwa niya, senador. Nawawala na, mga kaibigan, yung layunin ng Senate Blue Ribbon Committee. Mahirap po bang intindihin yun? Napakasimple kung anong gusto nila. Napakasimpleng unawain kung ano ang tinutungo ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senador Lacson. Sawa na nababasa na ng sinong ordinaryong tao lamang yung kinikilos ninyo. Ang nais ng tao, ang gusto ng publiko,
Panagutin ninyo yung tunay na mga buhaya, mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi yung maliliit na isda, hindi yung mga dilis, ha? Hindi yung mga tawilis. Gusto nilang huliin ninyo yung mga butanding. Yun, yung mga nanginginain ng maliliit na isda. Yun ang panagutin ninyo. Iba ang tinatakbo ng Senate Blue Ribbon Committee ngayon eh. Ay, nako. Sa mga kababayan ho natin, mga kaibigan na hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang Kape at Balita YouTube channel ng Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po, maligaya na tayo. God bless po sa inyong lahat. Bye for now.